Taurus. Hello, my dear Taurus. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel or Facebook page. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong first 15 days of January 2026. Happy New Year, my dear. Happy New Year. Okay? Salubungin ang bagong taon ng punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng pangarap. Okay? So let's go na tayo, my dear. Once again, ang gagawin natin today is ang iyong first 15 days of January 2026. Okay? So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading, and para po dun sa mga gusto mag-inquire at magpa-reading po sa akin, magpagawa po ng personal reading, nasa description box down below lahat ng kinakailangan mo, my dear, para makontak po ang inyong lingkod. Okay, so let's go na tayo, my dear. Hindi ko kasi mabalasa to, my dear, ng kasi masyado na siyang madami. Okay? So, pahingi po kami ng isang card para sa ating my dear Taurus, para sa kanyang first 15 days of January 2026. Okay, eto na. Okay, we have one. Later na yan, my dear, that is the hidden message. Okay? Mamaya na natin yan bubuksan. Let's go na tayo, my dear Taurus. Taurus, first 15 days of January. We have here the energy of, this is the Six of Swords, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, may mga bagay na parang mahirap baguhin, pero kinakailangan mo nang baguhin. May mga bagay na parang kinakailangan mo nang iwanan, even though it's really, really hard, pero you need to let it go. Okay? Kasi kung makikita mo tong card na to, my dear, parang may lumubog and then na-rescue ka. Okay? That's what nung nakita ko tong card na to, ang una pumasok sa akin is parang may lumubog na parang barko. And then, yung energy, my dear, is you're trying to save everybody doon sa boat na yon. Parang gusto mong i-save lahat doon sa boat na yon. Pero sad to say, parang hindi mo sila masisave. Kumbaga parang siguro hanggang doon na lang talaga sila. Okay? And it's hard. Napakahirap nun, my dear. Very, very hard na gawin yung bagay na yon, na parang talikuran mo yung mga energy na parang gusto mo kasama mo sa journey or iligtas yung mga dapat mong iligtas. Pero siguro hanggang doon na lang talaga eh, 'di ba? So, ang nakukuha ko sa card yan, once again, my dear Taurus, is more on parang may mga bagay na parang kinakailangan mo nang i-let go, or may mga bagay na kinakailangan mo nang bitawan. Okay? Kasi parang wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Okay? So, let me see, my dear. Let me see. Taurus. We have here the Seven of Pentacles. Okay. Itong Seven of Pentacles na to, my dear, is parang pagiging, nakita mo, natusok niya yung kamay niya dyan. Okay, natusok niya yung kamay niya dyan eh. Itong Seven of Pentacles na to, my dear, is yung parang mabilis mong kinuha. Parang hindi ka nag-isip. Okay, parang hindi ka nag-isip. So, be careful with your action, my dear. Okay, ngayong first 15 days of January. Be careful ka o paano mo i-handle yung iyong kaperahan. Be careful ka kung paano mo i-push yung mga bagay na gusto mong mangyari sa life mo. Kasi, kung makikita mo dito, parang meron ka pang jet lags, okay, ng 2025. Parang sinasabi, dahan-dahan ka sa paglalabas mo ng pera, dahan-dahan ka sa paggastos, okay? Parang gano'n ang sinasabi dito, my dear. We have here, message of warning. See? I told you, I'm not joking. It is more in message of warning. January pa lang, my dear, you need to be aware kung paano mo hinahawakan yung pera mo. Dapat maging aware ka kung paano mo pinapatakbo yung usapin ng pera mo, my dear. And kung meron ka mga bagay na ginawa mo ngayong 2025, because habang ginagawa ko tong reading na to is still 2025, kung meron ka mga bagay, my dear Taurus, na ginawa ngayong 2025,
okay na yon. Nangyari na ang nangyari and wala tayong magagawa para ayusin yon or balikan yun or parang sisihin yung sarili mo, okay? Ang sinasabi dito sa card na to is parang you need to be wise. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kinakailangan mo maging matalino, my dear, sa paghawak ng iyong kaperahan. Okay, you have here message of warning. So itong buong reading natin ngayon is may kinalaman sa warning. Okay, it's may warning to, my dear. Tingnan pa natin kung ano pa mga susunod na card. Okay, ang dami mo message, my dear. We have here, okay, I think it's more on caring. Okay, it's more on too much care, too much love. Okay, kasi kung makikita mo dito, baka napakalambot ng heart mo, my dear. Kasi kung makikita mo dito sa first card natin, parang may mga ayaw mong i-abandon, parang mayroon ka mga bagay na parang ayaw mong iwanan kasi siguro naaawa ka, parang ganoon. Paano na kaya? Ano kaya mangyayari? Yung parang ganoon kasi kung makikita mo dito, ayan oh, meron silang pet. Parang meron silang pet dyan, meron silang inaalagaan na something. Pero, yun sa akin siguro dito, my dear, hindi naman typical na parang, di ba, wag mo na pakainin yung pet mo or ganito, ganyan. It's more on parang with moderation. Di ba? Yun na nakukuha ko dito. It's more on parang, hindi mo tinatanggal yung burden sa kanila. Kasi may ugali ka na ganun na parang, maski ako na lang yung mahirapan, basta ikaw okay ka lang. Yung parang ganun. So, I think kung ano lang kaya mo talagang maitulong or maibigay, parang gano'n, don't push it so hard to the point na parang hindi mo naman talaga kaya tapos pinipilit mo na naman kasi baka mag-repeated lang na naman tayo ulit, paulit-ulit na naman yung nangyayari. Remember, this message is, itong area na to is message of warning. We have here, a spiritual message. Your spirit guide is actually talking to you. Okay? Ayan. Okay, etong sinasabi na don't turn back, itong energy na parang hayaan mo na kung sino yung mga naiwan mo dun sa boat na yon, di ba? You cannot save everybody. You need to be thankful na na-save ka, di ba? Pero, di ba, sa abot naman na makakaya natin, gusto naman natin i-save lahat. Pero, di ba, baka hindi naman talaga kayang ma-save o hindi naman talaga lahat kaya ma-rescue. Okay, we have here the spiritual message. Okay, your spirit guide is here. Andito ang spirit guide mo, my dear. Spirit guide is here sa reading natin. We have here energy of readiness. Okay, we have here, alam mo, my dear, nakukuha ko dito to the point na magkasama tong dalawa na to, may mga blessing na parating sa'yo. Okay, may mga blessing na parating sa'yo. There's a tendency na baka mayroon mga pera na parating sa'yo. Pero parang, to the point na nakuha ko, my dear, na parang you need to be very, very careful, my dear, sa pag-handle ng pera. Okay, sa pag-manage ng pera. Parang sinasabi dito na nakasalalay pa rin sa iyo, my dear, kung paano mo talaga mababago yung buhay mo. Kasi kahit gaano karaming pera ang ibigay sa iyo, my dear, kung wala kang babaguhin, 'di ba, sa energy ng iyong nakaraan. And so far kung titingnan natin kung ano yung dapat mong baguhin dito is yung pagiging masyadong malambot o yung masyadong pagiging mabait. Okay? Na parang medyo ano ko to, my dear, ha, kasi baka sabihin mo tinuturuan kita maging masamang tao, di ba? Pero honestly, hindi natin kayang tanggalin yung problema ng ibang tao talaga. Sila lang talaga makakaresolba ng mga problema nila. Yun lang ang nakukuha ko dito sa message ito kasi ayoko magmukhang masama, 'di ba? Parang ini-interpret ko lang naman kasi. Okay, pero I can feel over here na parang may big opportunities, my dear, na parating sa'yo, my dear, ngayong first 15 days of January. And you need to handle yung pera na yun very, very wisely. Dapat, my dear, January pa lang, super, super disiplinado ka na talaga, my dear, sa paghawak ng pera. As in, super, super disiplinado ka na talaga. Okay? Next card natin over here is soon. Okay? May mangyayari, as in, may mangyayaring something very, very soon. As in, mabilisan to, my dear Taurus. As in, mabilisan to, okay? So, may mangyayari, my dear Taurus, na mabilisan, as in, sobrang bilisan. I can feel na meron kang blessing over here. Okay? I can feel na meron kang blessing over here sa card na to. Okay? Pero parang sinasabi dito, my dear, that you need to be very, very careful, my dear, kung paano ka mag-release ng pera, my dear. Kasi, kumbaga, hindi natin masabi, my dear, na parang itong blessing na to ay magdidire-diretso ba to or magiging consistent ba to? Okay? Take care of it. Kumbaga, parang pangalagaan mo talaga siya, my dear Taurus. Alagaan mo talaga siya, my dear. And wala namang masama na maging mabait. Pero maglagay ka, my dear, ng boundary. Okay? Maglagay ka talaga ng limitation or ng boundary. And paulit-ulit ko na-receive dito, my dear, na you cannot save everybody. Hindi mo kayang iligtas ang lahat. Okay? Hindi mo kayang tanggalin yung mga pasan-pasan nila na cruise, my dear. Yun na nakukuha ko over here. Okay? So, pwede kang magbigay ng advice. Pwede kang
tumulong ng kaunting pera kung meron ka, pero hindi mo pwedeng tanggalin yung pasan nila na cruise, okay? Kasi cruise nila yun kanila yun, okay? So let me see, may sarili ka rin na cruise na kinakailangan mo rin pasanin, okay? Pag sinabi kong cruise, is problema yun, okay? Madalas ginagamit yan ng mga matatanda, okay? So let me see, my dear. Next card, last card na tayo, my dear Taurus, last card. Pero may blessing ka dito, my dear. You just need to be very, very careful lang talaga, my dear, sa pag-manage at saka pag-handle. Wow! Okay? Dalawang card over here. We have here, physical pain. Okay? Hindi siya emotional. This is more on physical pain. Okay? What is this? Ang dami mong spiritual message. Umuulan ng spiritual message. Okay? What is going on? Teka, bago natin buksan yung hidden message natin, I wanna know what love is. Okay? Nakukuha ko sa card na to, my dear, definitely hindi ikaw yung merong pain. I can feel, my dear, na merong somebody na nag-undergo ng pain. And to the point na magkasama tong dalawang card na to, itong tatlong card na to, I can feel, my dear, na parang hindi mo siya kayang, alam mo yung ginagawa mo dyan sa aso, okay? Hindi naman literal na aso siya, di ba? It is just a, alam mo, illustration, okay? Hindi mo, parang, hindi mo kayang tanggalin kung ano man yung physical pain na yun. Although this is more on a physical pain, pero I can feel na there is a pain. To the point na this is the Four of Cups, may kinalaman sa stock. Kumbaga, hindi mo mapipilit yung isang tao na parang mag-move on, mag-let go, ayusin yung buhay niya, or makita, pwede mo sabihin sa kanya na nakikitaan mo siya ng potential, pero hindi mo siya kayang pilitin na, uy, alam mo may potential ka, pwede ka magganito, pwede ka magganyan. Kasi siya lang talaga, my dear, talaga ang makakakita nun, okay? Kahit na sabihin mo napakarami ng tao nagsasabi sa kanya, it's about time for you to move on, it's about time for you to heal, it's about time for you na mag-recover ka or baguhin mo yung mindset mo, yung special, yung belief mo or something like that. Hindi mo mababago kung ano man yung pain na nangyayari sa kanya. Okay? Hindi mo mababago yun. Isa sa message pa na pumapasok dito, my dear, you will be very, very tired. Okay? Posibleng magkaroon ka ng mga pain, mga muscle pain, back pain, joint pain, my dear. Yun ang nakukuha ko over here. Pero kung may kinalaman, my dear, sa mga issue or something like that, hindi ikaw ang may problema. I can feel over here na parang merong somebody na merong problema and parang hindi mo siya mapupush, my dear, na mag-move on or mag-move forward sa kung ano man yung nangyayari sa kanya. Kasi siya lang tangi, my dear. Siya lang ang tanging may kakayanan, my dear, na makaalis doon sa bagay na yon, okay? Pero you need to be ready, my dear, dito sa blessing na parating sa'yo, my dear. Take good care of it. Spend it wisely. Use it wisely, my dear. Kasi hindi laging summer, hindi laging tag-ulan, okay? Kung ano man to, my dear, soon mangyayari na to. Soon you will be receiving this, okay? And itong warning na to is, you need to listen. Okay, what is the hidden message over here? Malapit ka na sa finish line. Don't give up. Once again, my dear, malapit ka na sa finish line. Don't give up. Ang closing message natin dito, my dear Taurus, is more on parang you need to learn how to handle yung mga blessing na ibinibigay sa'yo. Okay? Kahit na sabihin natin na sharing is caring, pero there is a limitation with that, okay? Based on the card, based on the pattern, I can feel, my dear Taurus, na merong something big na parating sa'yo and kinakailangan mo siya talagang alagaan, and yung word na parang you cannot save everybody from their pain or dun sa kanilang pasan na krus, no? Hindi mo pwedeng kunin yung krus nila, my dear, and sabihin mo na ayaw kasi kita nahihirapan or ayaw kita nasasaktan, is hindi pwede yun, my dear, kasi meron ka rin sarili mong problema. Meron din nangyayari sa'yo, okay? But, closing natin, my dear, over here, malapit ka na sa finish line, don't give up, okay? Keep on going, my dear, and take care of all your blessing, okay? So, my dear Taurus, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of January 2026. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.